Kaiser Long-Term Healthcare, Kaiser 3-in-1 Savings Program, Ultimate Kaiser Health Builder, lahat yan ay iisa lamang. Pwedeng nalaman mo ito through your family member, relatives, friends, kakilala, or sa panonood mo sa mga videos ko. Nagandahan ka dito kaya gusto mo rin mag-ipon for your long-term healthcare sa Kaiser. Pero teka muna, make sure na alam mo at malinaw sa'yo itong 5 bagay na sasabihin ko in this video bago ka magsimula sa Kaiser Long-Term Healthcare mo para sure ka na ito talaga ang kailangan mo. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Number 1, dapat malinaw sa'yo na ang purpose ng Kaiser Long-Term Healthcare ay meron ka magagamit na healthcare kapag senior ka na. Kaya nga 20 years ang maturity nito kasi nakalaan talaga ito para sa healthcare natin kapag senior na tayo at hindi na tayo coverable ng short-term healthcare dahil resign na tayo sa trabaho or hindi na talaga tayo pwede sa short-term healthcare dahil baka nasa 61 and up na tayo. Usually kasi sa mga short-term healthcare or HMO na meron ka as a benefit mo sa company dahil employed ka, hanggang 60 years old lang ang covered. Beyond that, wala na tayong magagamit na healthcare. So, dito papasok ang purpose ng Kaiser Long-Term Healthcare. Importante na malinaw sa'yo ang purpose ng Kaiser Long-Term Healthcare kasi may mga questions ako na natatanggap. Paano daw kapag nagamit nila yung Kaiser nila during 20 years? Okay lang naman na magamit mo ito pero tandaan mo meron itong certain health benefit limit kung kailan mo ito magagamit. Tapos, possible na mas magiging mababa yung projected maturity value nito on the 20th year dahil nga nagamit mo yung health benefit limit. Kaya kung ang kailangan mo ay yung magagamit mo agad-agad, short-term healthcare na lang ang kunin mo kung wala ka talagang libreng HMO sa trabaho mo. Pero tandaan mo na importante din na meron tayong separate long-term healthcare. Dahil hindi mo naman pwede itong kunin kapag 61 and up na tayo. Dahil hindi na tayo eligible na kumuha nito kapag senior na tayo. Nandyan na yung sakitin na tayo, nandyan na yung meron na tayong pre-existing illness. At dahil sa edad natin, hindi na rin tayo pwedeng kumuha. Kailan ba natin mas kailangan ng healthcare? Di ba usually kapag senior na tayo? Number 2, dapat malinaw sa'yo na ang edad na pwedeng ikuha o kumuha ng Kaiser Long-Term Healthcare ay between 10 years old to 60 years old lamang. Kapag minor ang ikukuha natin, dapat merong payor na ang edad is between 18 years old to 60 years old. Kasi siya muna yung insured since wala pa sa legal age yung plan holder. Kapag 18 years old na yung plan holder, pwede nang malipat sa kanya yung insurance since nasa legal age na siya. Dapat din malinaw sa'yo na yung membership fees or premium ay merong lowest premium na pwede mong kunin depende sa age kung kailan ka magsisimula or mag-a-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare mo. Ipapakita ko dito sa screen yung summary of membership fees or premium based on the range ng age. Kapag 10 years old to 40 years old ang mag-a-apply or plan holder, K45 ang lowest plan na pwedeng kunin. Pero hindi ibig sabihin nun, yan lang yung pwede niyang kunin. Pwede siyang kumuha ng mas mataas na plan. Kung 41 to 50 years old naman na mag-a-apply or kukuha ng Kaiser, ang lowest plan na pwede niyang kunin is K60 plan. Kapag 51 to 60 years old naman ang mag-a-apply or magme-member sa Kaiser, ang lowest plan na pwede niyang kunin is K75 plan. At ang ideal plan na nire-recommend namin is K100 plan. Pwede mong panoorin itong video ko about K100 plan. Makikita mo dito sa screen. Number 3, dapat malinaw sa'yo how Kaiser Long-Term Healthcare works. Importante na naiintindihan mo ito para hindi ka nagugulat na kailangan mo mag-antay ng 13 years after 7 years na paghuhulog. 7 years ka maghuhulog sa Kaiser Long-Term Healthcare mo at 13 years ang waiting period kaya 20 years ang maturity. During 7 years na naghuhulog ka, meron kang libreng annual physical examination and dental benefits after 1 year mong makahulog. Kung annual ang mode of payment mo, pwede mo na magamit agad ang pre-APE mo at dental benefit mo. Papaschedule ka lang doon sa OPMS na magkakaroon ka kapag approve na yung application mo. Yan yung magsisilbing portal mo sa Kaiser. Kung monthly naman ang mode
mode of payment mo, dapat matapos mo muna yung 1 year na paghuhulog bago mo magamit yung free APE mo and free dental benefit. Meron ka ding hospitalization benefit during 7 years, depende sa plan na kukunin mo yung amount of health benefit limit nito, pero hindi ko ina-advise na gamitin mo yung hospitalization benefit mo during 7 years. Kung meron ka namang short-term healthcare, yun ang gamitin mo. Kasi kapag hindi mo nagamit yung hospitalization benefit mo during 7 years, meron ka matatanggap na incentive on the 20th year or maturity. Ito yung tinatawag natin na long-term care bonus or return of premium na equivalent sa 85% ng contract price ng plan na kinuha mo. Enel, para saan pa yung healthcare kung hindi ko gagamitin? Again, tandaan mo yung sinabi ko sa number 1, dapat malinaw sa'yo ano ba ang purpose ng Kaiser Long-Term Healthcare. So, ibig sabihin, kapag naging healthy ka at hindi mo nagamit yung hospitalization benefit mo during 7 years or meron ka naman short-term healthcare na yun ang ginamit mo kung sakaling na ospital, merong cashback or return of premium on the 20th year. Kung sakaling magamit mo naman yung hospitalization benefit during 7 years dahil wala ka na talagang magamit, ito na yung pinaka-last resort mo. Dapat alam mo rin na hindi covered ang pre-existing illness during 7 years. Pre-existing illness, ito yung mga sakit na existing na bago ka pa mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare mo. Covered lang ang pre-existing illness from 8th year and onwards as long as meron ka pang funds sa Kaiser mo. After 7 years sa paghuhulog, makakatanggap ka na dyan ng Certificate of Full Payment and Visa Card. Ire-request mo yan sa OPMS mo. Tapos hindi mo na kailangan maghulog pa. Mag-aantay ka na lang ng 13 years na mag-mature ang Kaiser mo. And then, during 13 years of waiting period, meron ka ring health benefit limit, pero ang kagandahan dito kapag hindi mo nagagamit yung health benefit limit mo, nag-i-interest ito at nag-accumulate. Yan ang magsisilbing healthcare fund mo kapag matured na ang Kaiser plan mo. Covered ka rin pala ng term life insurance during 20 years. At doble ang insurance na matatanggap ng pamilya mo kung ang magiging cause of death ay accident. Kapag nangyari ang death during 7 years, aside sa life insurance na matatanggap ng beneficiaries mo, meron ding waiver of premium. Meaning, hindi na kailangan bayaran pa ng pamilya mo yung natitirang taon na hindi mo nahulugan. So, considered as fully paid na ang Kaiser mo. And then, matatransfer din yung Kaiser plan sa primary beneficiary mo. Kaya walang tapon dito. Kapag nangyari naman yung death during 13 years of waiting period, aside again sa life insurance na matatanggap ng mga beneficiaries mo, since tapos mo na dyan mahulugan ng Kaiser mo, matatransfer na lang yung Kaiser plan sa primary beneficiary mo. Syempre, siya yung makaka-enjoy ng maturity value nito. What if naman na disable during 7 years habang paying period pa lang? Meron ding waiver of premium since wala na tayong capacity to earn money at wala na tayong panghulog kung sakali. Since hindi naman tayo nawala, tayo pa din na makaka-claim ng maturity value nito on the 20th year. Importante na naintindihan natin how it works para alam natin kung ito ba talaga ang kailangan natin. Willing ba tayo mag-antay ng 13 years? Basic information to na dapat malinaw sa'yo. Number 4, dapat malinaw sa'yo na yung hinulog mo sa Kaiser Long-Term Healthcare mo ay hindi mo basta-basta mawi-withdraw dahil hindi naman ito tulad ng bank savings na pwede mong ma-withdraw or makuha anytime. Tulad ng sinabi ko sa number 1, ang purpose nito is long-term healthcare. Hindi mo mawi-withdraw or ma-refund ang nahulog mo ng buo hanggat hindi pa matured ang Kaiser plan mo. Kaya importante na malinaw, alam mo ito at committed ka na matapos mo mahulugan ang 7 years at willing kang mag-antay ng 13 years para mag-mature ang Kaiser plan mo. Kasi on the 20th year or maturity, dun pa lang magiging good as cash ang savings mo sa Kaiser long-term healthcare mo. And nasa sayo kung i-withdraw mo 100% ang maturity amount nito, pero syempre terminated na rin yung Kaiser plan mo at hindi ka na covered ng Kaiser long-term healthcare. Ibig sabihin nun, wala ka ng healthcare benefit. Pwede din naman 50% i-withdraw mo, then iwan mo lang yung 50% na natitira sa Kaiser fund mo na posibleng mag-interest pa rin up to 10% every year. Pwede rin naman wag mong kunin at hayaan mo lang yung fund mo sa Kaiser, lalo na kung hindi mo pa naman ito kailangan. Hindi ka pa naman senior, meron ka pang short-term healthcare or covered ka pa ng HMO sa company kung saan ka nagtatrabaho. Yun din naman talaga ang purpose nito, which is long-term healthcare nga, di ba? Yung meron tayong magagamit na healthcare kapag magkasakit tayo at gusto natin magpa-check up or need nating
ospital kapag senior na tayo. Number 5 and the last, dapat malinaw sa'yo na sa legit IMG member ka lang pwedeng mag-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare or Kaiser 3-in-1 Savings Program or Ultimate Kaiser Health Builder. IMG or International Marketing Group ang exclusive distributor ng Ultimate Kaiser Health Builder. Kaya IMG member lang po ang makakatulong at pwedeng mag-guide sa inyo paano mag-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare. Question: pwede ba akong dumiretso sa office ng Kaiser para mag-avail ng Kaiser Long-Term Healthcare? I-advise ka pa din po ng staff ng Kaiser na mag-apply through a member of IMG. Dahil kami lang din po ang may access sa e-application. Siguraduhin mo din po na legit IMG member po ang kausap nyo and hanggat maaari, kayo po yung mag-fill out ng information nyo sa e-application at yung initial na hulog nyo or payment nyo is i-process nyo through Kaiser e-application. Kung kaya po na yung initial payment nyo or initial hulog nyo ay diretso sa IMG bank account, gawin nyo po. Be a responsible investor. Don't invest into something you don't understand. Ilanan to sa mga bagay na dapat malinaw sa'yo bago ka mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare. By the way, kung meron nag-share nitong video sa'yo, balikan mo po siya para sa iba mo pang mga tanong. Pero kung nakita mo lang itong video na to sa akin at gusto mong pag-aralan yung details ng benefits and computation, pwede ka mag-request ng libreng quote para mabigyan po kita ng details. Makikita mo dito sa screen yung link kung paano ka makakapag-request ng libreng quote. Lalagay ko rin po yung link na yan sa description box at sa comment below. Kasi may mga information po ako na kailangan para mabigyan po kita ng reliable computation. Pero kung gusto mo na mag-start at mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare dahil malinaw na ito sa'yo, naiintindihan mo na ito, at desidido ka ng kumuha, panoorin mo yung next video na makikita mo sa end screen. Yan ang magiging video guide mo paano ka makakapag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare. Ilalagay ko rin yung DIY application link sa description box at sa comment below, pati yung video guide paano ka makakapag-apply using my link. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words sa comment below at pakishare itong video na to para mas madami ang malinawan about Kaiser Long-Term Healthcare bago sila mag-apply. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.